Mr. President, happy birthday. Sulyapan ang mga balitang tumatak ngayong 2013. Ako, si Cathy San Gabriel. Balikan ang mga istoryang pinag-usapan sa loob at labas ng bansa. Ako po si Kirby Cristobal. Kilalanin ang mga personalidad sa likod ng bawat istorya. Ito po si Audrey Goriseta. Isa puso po ang mga aral at tagumpay ng bansa na nagbigay kulay sa taong ito. Ako si Princess Habiba Salim. Ito ang Highlights 2013. Alam nyo, Princess at Audrey, marami talagang pagsubok na dinaanan ng ating bansa ngayong taon. Pero sa kabila niyan, Cathy, lumarawan sa Pilipinas yung pagtutulungan ng mga Pilipino. At hindi lang yan, pati yung tulong ng mga kaibigan natin at mga ibang bansa. Kita-kita nga natin, no, ang daming tumulong aside from the Christian communities. Well, nandiyan din ang mga Muslim communities na patuloy na humihingi rin ng tulong at saka hindi nagpabaya in asking for God's help na rin. At syempre, ang pinaka-highlight dito ay yung pagtugon ng pamahalaan, kung paano ba aayusin at kukumpletuhin yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan na lubos na naapektuhan ng bawat problemang ito dinanas ngayong 2013. Ilang buwan bago matapos ang taong ito, sinubok ang katatagan ng ating bansa nang manalansa ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taon, ang bagyong Yolanda. Bukod sa kakaiba nitong lakas, isa sa gumulat sa ating bansa ay ang matinding pinsalang idinulot ng storm surge. Bagamat itinuturing itong pinakamadilim na bahagi ng taon, binuhay naman ito ang diwa ng bayanihan hindi lamang dito sa ating bansa kundi sa buong mundo. Ang mga pangyayari sa pananalansa ng Super Typhoon Yolanda, ating balikan mula kay Haji Caaminio. Haji? Maraming salamat, Cathy. Sumubok sa katatagan nating mga Pilipino ang isa na namang trahedya. Isang malakas na bagyo na kumitil sa buhay ng maraming Pilipino at sumira sa mga ari-arian. Tinawag nila itong bagyong Yolanda na lubhang puminsala sa bahagi ng Eastern Visayas. Hindi pa man tuluyang nakakabangon mula sa magnitude 7.2 na lindol ang ilang bahagi ng Visayas, muli na namang sinubok ang katatagan at pananampalataya ng mga Pilipino. Unang linggo ng Nobyembre nang magbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA at ilang international weather agencies dahil sa namumuong malakas na sama ng panahon sa silangan ng bansa. Nang maging ganap na bagyo, binigyan ito ng international name na Haiyan at may local name na Bagyong Yolanda. Ito ang itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taon. Habang papalapit sa kalupaan, patuloy na lumalakas ang Bagyong Yolanda hanggang sa umabot na ito sa 379 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 190 to 195 miles per hour. Naungusan ng Bagyong Yolanda ang Hurricane sa Mississippi noong 1969 bilang pinakamalakas na bagyong naglandfall sa kasaysayan. Unang naglandfall ang bagyo noong Nobyembre 8, alas 4:40 ng umaga sa bahagi ng Giwan sa Eastern Samar. Nagdulot din ng matinding storm surge ang bagyo na sumira sa mga bahay at infrastruktura na lubhang puminsala sa libo-libong pamilya. Sa kabila ng preemptive measures na ipinatupad ng mga lokal na pamahalaan, marami pa rin ang naitalang namatay, nasugatan at nawawala dahil sa lakas ng bagyo. Alas 7 ng umaga naman nang maglandfall ito sa bayan ng Tolosa sa lalawigan ng Leyte. Sa kabuuan ay 6 na landfalls ang ginawa ng bagyo. Mismo ang aming kasamang si George Bandola at ang kanyang crew ay naranasan ang hagupit ng bagyo sa Tacloban. Ilang oras matapos manalasa ang bagyo, ito na ang makikita sa Tacloban. Wasak na mga bahay, nabuwal na mga puno at nagbagsakang sanga at poste at basurang nakaharang sa kalsada. Ang dating masiglang lungsod, nagmistulang ghost town. Ang mga nakaligtas sa hagupit ng bagyo ay pawang mga tulala at wala nang mapagkukunan ng pagkain at tubig. Nasira din ang linya ng komunikasyon at kuryente sa Eastern Visayas at ilan pang probinsya na hinagupit ng bagyo.
Agad na kumilos ang gobyerno at naglatag ng mga hakbang upang matulungan ang mga apektadong pamilya. Sa huling tala ng NDRRMC ay umaabot na sa mahigit 6,000 individual ang nasawi habang mahigit 1,700 pa ang pinaghahanap. Mahigit 36 billion pesos naman ang kaukulang halaga ng pinsala sa kabuhayan, infrastruktura at kabahayan. Isang linggo matapos ang pananalasa, nasaksihan mismo namin nina George Bandola, Joseph Parafina at Cathy San Gabriel ang pagtulong sa mga biktima hindi lamang ng national at local government, kundi maging ng iba't ibang non-government organizations at foreign volunteers. Sa kabila ng madilim na bahaging ito ng ating taon, nagningning naman ang diwa ng bayanihan sa ating bayan. Sa Metro Manila, puspusan ng pangangalap ng cash donations, pagre-repack ng relief goods at iba pang pangangailangan ng mga apektadong residente upang maipamahagi sa pamamagitan na rin ng DSWD, local government units sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang foreign volunteers na gumagamit ng sasakyang panghimpapawid at pandagat. At dahil hindi madaanan ng karamihan sa mga kalsada, nagtulong-tulong na ang DPWH, MMDA at private constructors para sa clearing operations. Bumuhos din ang tulong mula sa international community. Tinatayang mahigit sa 21 billion pesos ang ipinangakong tulong ng iba't ibang bansa, kabilang na ang Estados Unidos, Australia, Bangladesh, Belgium, South Korea, Canada, China, France, Germany, Japan at United Kingdom. 531 million pesos naman ang natanggap na tulong ng pamahalaan para sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi dito nagtatapos ang pamamahagi ng tulong dahil nagpapatuloy pa rin ang pagkalap ng cash at in-kind assistance. Makalipas lamang ang 3 linggo, ito na ang makikitang eksena sa iba't ibang bayan at lalawigang sinalanta ng bagyong Yolanda. Ang ating mga kababayan, bukod sa nakakatanggap ng tulong, nagsimula ng tumayo sa sarili nilang mga paa. Ang dating mistulang ghost town, ngayon, maraming palengke, sari-sari store, kainan, grocery store, ang establishmento ang nagbukas na. Nagsisikip na rin ang trapiko sa mga lansangan dahil balik na rin sa dati ang transportasyon sa mga apektadong lugar. Kasabay nito, ipinatupad ng DSWD ang Cash for Work program upang magabayan ang mga kababayan sa kanilang pagbangon. Sa pamamagitan ng programa, bibigyan ng partikular na work assignment ang nasa 30 individual sa bawat barangay, gaya ng paglilinis sa kalye at sa pagtatapos ng araw ay makakatanggap sila ng kaukulang sweldo. Hahatiin sa iba't ibang batch ang mga workers upang maging maayos ang sistema. Maging ang iba't ibang non-government organizations at foreign volunteers ay nagsagawa rin ng Cash for Work program. Ang DPWH naman ang nagtatayo ng bunkhouses na siyang pansamantalang titirhan ng mga apektadong pamilya. Ayon sa direktiba ni DPWH Secretary Rogelio Singson, bago sumapit ang Pasko, dapat ay nakalipat na sa bunkhouses ang 5,000 pamilya. Bawat bunkhouse ay maaaring tirhan ng 24 na pamilya. Sa bawat 2 pamilya ay may isang common toilet ang kanilang magagamit. Yari din ang bunkhouse sa plywood at GI sheets. Unti-unti na rin ibinabalik ang linya ng kuryente at komunikasyon sa mga apektadong lugar kung kaya't mas napapadali na ang ugnayan ng mga otoridad. At dahil panahon na ng Kapaskuhan, sa kabila ng kanilang dinanas na kalamidad, hindi pa rin nawawalan ng pag-asa ang ating mga kababayan. Kitang-kita pa rin ang ngiti sa kanilang mga labi. Sa katunayan, nagagawa pa nilang umawit ng mga awiting pamasko at nakapagtatayo pa ng simbolo nito gaya ng dekorasyon at Christmas tree. Nagpapatunay lamang ito na anumang hamon o trahedya ang pagdaanan sa pamamagitan ng katatagan at matibay na pananalig sa may kapal. Malalampasan pa rin ito at makapagsisimula silang muli. Sa kasalukuyan ay patuloy ang bayanihan at pagbibigay ng tulong sa mga biktima ng bagyo. Hindi na mabubura sa kasaysayan ang hagupit ng bagyong Yolanda, isa sa pinakamalakas na bagyong tumama sa Pilipinas na sumira ng kabuhayan at pumatay ng libo-libo nating mga kababayan.
Ngunit kailanman ay hinding-hindi nito kayang pabagsakin ang katatagan at pananampalataya natin sa Diyos. Sama-sama tayo sa pagbangon. Sa kabila ng naranasang kalamidad, nananatiling matatag ang Pilipino at lalong tumibay ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Para sa Highlights 2013, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Hindi rin nakaligtas mula sa malakas na bagyo ang Luzon. Oktubre nang tumama sa malaking bahagi ng rehiyon ang bagyong Santi na nag-iwan ng 15 patay at mahigit 3 bilyong pisong halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Bagamat naging mabilis ang pagdaan nito sa ating bansa, hindi naman maipagkakaila ang lawak ng pinsala na iniwan nito. Nagbabalik po si Haji Caaminio. Ikalawang linggo sa buwan ng Oktubre nang tumama sa malaking bahagi ng Central Luzon ang bagyong Santi na may international name na Sari. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 150 km per hour at bugsong aabot sa 185 km per hour. Hinagupit ng ika-19 na bagyo ngayong taon ang mga lalawigan ng Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Aurora, Isabela at iba pang lugar sa Luzon. Biyernes ng gabi, Oktubre 11 na maglandfall sa bahagi ng Aurora Province ang bagyong Santi na nagdulot ng brownout sa naturang lugar at mga kalapit na probinsya. Bagamat sandali lang nanatili ang bagyo sa tinumbok agad ang bansang Vietnam. Sabado ng tanghali, malaking pinsala naman ang iniwan nito. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 15 ang nasawi dahil sa pananalasa ng bagyo. 5 nawawala habang nasa 32 ang sugatan. Umabot naman sa mahigit 187,000 na mga pamilya ang naitalang apektado ng pananalasa ng bagyo. Bukod sa pagkawala ng buhay, isa sa nakapanlulumo ay ang malaking pinsalang iniwan ng bagyong Santi sa sektor ng agrikultura. Baha ang naging dahilan ng pagkasira ng mga pananim sa mga lalawigang hinagupit. Sa lalawigan ng Nueva Ecija, sinabi ni Governor Aurelio Umali na nasa 15,000 ektarya ng palayan ang napinsala ng bagyo at hindi na maaani. Mahigit 2 milyon pesos naman ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa Nueva Ecija at Aurora. 10,000 ektarya naman ng palay at tanim na gulay ang hindi na mapapakinabangan pa sa Bulacan ayon kay Governor Wilhelmino C. Alvarado. Sa Olongapo City sa Zambales, kitang-kita rin ng PTV News Team ang pinsalang dulot ng bagyo at sa mga karatig lalawigan. Hindi rin madaanan ng mga pangunahing kalsada dahil sa ng puno at sanga, nakahambalang na poste ng kuryente at malalim na baha. Sa kabila ng mga pinsalang dulot ng bagyong Santi, hindi natinag ang ating mga kababayan sa tulong na rin ng pamahalaan. Agad na kumilos ang mga otoridad upang mabigyan ng tulong ang mga apektadong pamilya sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development. Batay sa ulat ng ahensya, aabot ng mahigit 84 million pesos ang halaga ng family food packs at iba pang pangangailangan ang naibigay sa mga biktima. Nagbigay din ng tulong ang ilang non-government organizations at volunteers. Samantala, nagpatupad naman ng Code White Alert ang Department of Health para sa mga pasyente at biktima ng kalamidad dahil sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis. Namahagi naman ng seedlings ang Department of Agriculture sa mga apektadong magsasaka. Dahil sa mabilis na paglabas sa bansa ng Bagyong Santi at diwa ng bayanihan, agad ding nasimulan ang clearing operations at naibalik din ang linya ng kuryente at komunikasyon sa mga apektadong lalawigan. At higit sa lahat, nabuhayan ng loob ang ating mga kababayang nakasilay ng pag-asang makabangong muli kasabay ng muling pagsikat ng araw. Patunay na anumang unos ang ating basta't sama-sama at nagdarasal, tayo'y makakaahon sa hamon ng buhay. Para sa Highlights 2013, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Ikatlong linggo naman ng Oktubre nang tamaan ng magnitude 7.2 na lindol ang Central Visayas. Nag-iwan ito na mahigit 200 patay at 2.25 billion pesos na halaga ng pinsala sa mga ari-arian. Ngunit isa sa mga nakapanlulumo ay ang pagkasira ng mga makasaysayang simbahan tulad na lamang ng Lubok Church at Baclayon Church. Magbalik tanaw tayo sa iniwang alaala ng naturang lindol sa ating bansa mula kay Waywaya Macalma. Waywaya? Salamat, Audrey.
Nabigla ang lahat ng taga Central Visayas sa malakas na lindol na sinundan pa ng malalakas na aftershocks. Sa ilang segundong pagyanig, sinira nito ang ilang mga bahay, ospital, kalsada at tulay. Nawalan pa ng kuryente at linya ng komunikasyon, dahilan para magdeklara ng state of calamity. Kaya naman, personal na inalam ng Pangulo ang kalagayan ng ating kababayan at nangako na hindi sila iiwan hanggang sila'y makabangon. Umaga ng Martes, ika-15 ng Oktubre. Nang yanigin ng malakas na lindol ang Central Visayas. Naramdaman ang matinding pagyanig sa probinsya ng Cebu at Bohol. Kasunod nito ang sunod-sunod na aftershocks na naging dahilan para magkaroon ng landslide sa ilang lugar. Sa lakas ng lindol, pinadapa nito ang ilang kabahayan at gusali. Patunay ang kalsadang ito kung gaano kalakas ang pagyanig na naramdaman dito. Pati ang kuryente at linya ng komunikasyon ay naputol din. Ang mga tao ngayon nandito sa mga karsada. Ask me kung evacuation center, the whole town is an evacuation center. Kasi yung mga tao, bukod sa matakot sila pumasok kasi giba na yung mga bahay nila, yung problema na yung takot. Kasi ongoing yung mga tremors Dahil sa lawak ng pinsala, idineklara ng PDRRMC sa mga apektadong lugar ang state of calamity. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, umabot sa 7.2 magnitude na lindol ang tumama sa Central Visayas kung saan sa bayan ng Luon ang sentro nito. Nagmula ang pagyanig sa paggalaw ng East Bohol Fault. Inihalin tulad ng FIVOC sa 2 Hiroshima atomic bomb ang lakas ng pagyanig. So far, we have around 16 people roaming around Bohol and Cebu, evaluating the effects and also assisting the local government and talking to people to explain what happened and to calm them down. 222 katao ang kumpirmadong namatay. 200 dito ay mula sa Bohol, 12 sa Cebu at 1 naman sa Siquijor. Halos 1,000 ang naitalang sugatan na ang karamihan sa mga ito ay hindi agad nabigyan ng lunas dahil nagkabitak-bitak din ang mga gusali ng ospital doon. Kaya ginawa na munang ospital ang bakanteng lote na ito para magamot ang mga sugatan. The first wave na pagdating, agad-agad nung umaga ng Tuesday, I think it was 6, it became 12, 14, tapos umikot ako. Actually, after letting all the patients out of the hospital, dinala namin dito sa field para kasi nakita namin ligtas. Meron na isang na-trap talaga. Sa talaan ng DPWH, umabot sa 41 na tulay ang nasira sa mga probinsya ng Bohol, Cebu at Negros Occidental. Winasak din ng lindol ang ilang simbahan na halos 100 taon na ang tanda, tulad ng Maribohok at Our Lady of Light Church sa bayan ng Loon. Ang pinakamalaking simbahan sa buong Bohol ay naging bundok na ng pira-pirasong semento. Itong simbahan na to ang pinakamalaking simbahan sa buong isla ng Bohol. Pinaniniwala ang 8 katao ang natabunan ng guho. Ang simbahan ay ginagawa nating sandalan sa tuwing may trahedya. Kaya naman sa kabila ng simbahan na ito, dito pa rin umaasa at sumasandal ang mga Boholanos makabangon lang sa trahedyang ito. Kabilang ang mga simbahang ito sa ipinagmamalaki ng Bohol, kaya naman lungkot ang nadarama ng ilang deboto. Basta yung dala ko, yung Santo Niño ko, lahat ng mga tao nakapaa nila. Hindi namin alam kung anong gagawin namin, kung saan kami pupunta. Yung
Tapos pagdating namin dito, ito na yung nakita namin na wala na yung simbahan na dapat dito kami magsisilong kung saan, kung ano mangyari sa amin. Tapos ito yung nadat na namin, tapos may patay doon na hindi namin alam kung ano nangyari. Lahat kami, wala na matirhan, sira na lahat. Maging ang kilalang Chocolate Hills ay hindi rin pinaligtas ng lindol. Ang daang-daang pamilyang naapektuhan sa kalsada na muna natulog dahil sa sunod-sunod na aftershocks. Personal kong nasaksihan ang hirap na pinagdadaanan ng mga biktima. Ito ang Abatan Bridge, ang tulay na nag-uugnay mula sa Tagbilaran at Maribohok. Pinutol ng lindol ang tulay na ito, kaya kinailangan pa naming sumakay ng bangka para makatawid ang bayan ng Maribohok. Isang araw matapos ang trahedya, agad na nagtungo ang Pangulong Benigno Aquino III sa Bohol at Cebu para personal na tulungan at damayan ang mga naapektuhan ng lindol. Doon na rin siya natulog para personal na pangasiwaan ang pagbibigay ng relief goods at i-assess ang pinsalang iniwan ng lindol. Kasama ang kanyang mga gabinete sa tent na ito, natulog ang Pangulo. Kinabukasan, hinarap niya ang mga biktima at inalam kung paano mapapabilis ang rehabilitasyon sa mga nasirang infrastruktura. There are sufficient funds available. There are sufficient items, goods, materials for all of those who are evacuated. At mahigit sa 2 buwan matapos ang lindol, balik na sa normal ang buhay ng mga taga rito. We are also moving fast on the early recovery stages. We are trying to put in place a system for addressing the shelter requirements of our people, and of course also moving strongly on normalcy situations, including bringing up of opening up of businesses, and the tourism is already back. Unti-unti na rin naibabalik ang sigla ng turismo sa lugar. Laking pasasalamat ng mga Cebuano at Boholanos dahil hindi sila pinabayaan ng gobyerno hanggang sa huling sandali na kailangan nila ito. Marami pang plano ang gobyerno para mas lalo pang pasiglahin ang turismo at kabuhayan ng mga naapektuhan ng trahedya, tulad ng pangako ng Pangulong Aquino sa kanyang mga boss. Hindi natin ambisyon na ibalik lang kayo sa dati ninyong tirahan na may kakambal na panganib. Sa abot ng ating makakaya, sisikapin ng inyong gobyerno na mailagay kayo sa mas mabuti at mas ligtas na lugar at kondisyon. Kaya natin itong gawin. Dapat natin itong gawin. Hindi bukas o sa makalawa, kundi ngayon na po. Siyempre, mas mapapabilis po ang tagumpay sa mga inisiatibang ito sa inyong tulong at pakikisa. Bagamat naroon pa rin ang mga bakas ng nagdaang lindol, nananatiling matatag at lumalaban ang mga apektadong mamamayan. Taglay ang pag-asa at tapang harapin ang bukas para sa mas maganda at maunlad na buhay. Para sa Highlights 2013, ako po si Waywaya Makalma, Telebisyon ng Bayan. Tumatak din po ngayong taon ang pag-atake ng MNLF Missouri faction sa Zamboanga City at pag-hostage ng grupo sa ilang residente ng lungsod. Takot at tensyon po ang bumalot sa syudad sa loob ng ilang linggo. Maraming pamilya ang lumika sa kani-kanilang mga tahanan dahil sa takot na madamay. Naging maigting naman ang hakbang ng pamahalaan laban sa grupo para matiyak ang kaligtasan ng mga sibilyan at mapanagot ang mga rebelde. Ang mga pangyayaring naganap sa Zamboanga standoff, alamin natin sa ulat ng aming kasamang si George Bandola. George? Salamat, Princess. Sino nga ba makakalimot sa digmaang nangyari sa Zamboanga? Hindi birong napakaraming buhay ang sinayang ng nasabing digmaan, napakaraming ari-arian ang winasak nito, at napakaraming kabuhayan ang sinira ng walang kapararakang digmaan. Ika-8 ng Setyembre, dumaong sa Zamboanga City ang may 20 miyembro, unang grupo ng Moro National Liberation Front, mga tauhan warit sa pamuno ng isang Javier Malik.
Base sa investigasyon, magsasagawa lang daw ng kilos protesta mga ito para ireklamong di umano'y hindi pagpapaalam sa kanila ng pamahalaan sa nabubuo ng kasunduan sa pagitan ng GRP at Moro Islamic Liberation Front o MILF. Subalit sa araw pa lang na yon, 4 agad na sibilyan ang walang awang pinagbabaril at pinatay ng MNLF dahil sa pagtanggi ng mga itong sumama sa kanilang protesta. Sa sumunod na araw, Setyembre 9, tinangkana ng MNLF Miswari faction ang pagtungo sa City Hall ng Zamboanga para magsagawa lang daw ng kilos protesta pero napag-alaman, tinangka daw itaas na mga ito ang kanilang bandila para sa Bangsamoro Republic. Bagay na tinutulan ng pamahalaan at hinarang. Sa pagkaantala ng kanilang pagkilos, agad na inukupa ng mga RUG MNLF members ang barangay Santa Catalina at Santa Barbara ng lungsod. Hindi bababa sa 500 miyembro nito nakakalat na pala sa buong lungsod. Mula sa pangungumbinsi ng mga sasama sa kilos protesta, naging sapilitan na ang ginawa ng MNLF. Hinostage na mga ito ang hindi bababa sa 200 sibilyan, mga bata, matanda, babae at mga kalalakihan. Ginamit ng MNLF Miswari Group ang mga ito pananggalang sa nakaambang pagsupil ng puwersa ng pamahalaan. Mula sa mismong karanasan at pahayag ni Father Michael Yufana at ilang mga hostage, pinapauna sila ng mga rebelde tuwing gagalaw ang mga ito at lilipat na mapagtataguan. Nagsilbing tagaluto ang ilan habang pinilit naman ng mga rebelde na mag-armas ang ilan sa kanilang mga human shield. Hindi na nag-atubili ang pamahalaan. Nagpadala ito ng hindi bababa sa 5,000 sundalo at pulis para tuluyang putulin ang kahibangan ng mga rebelde sa ilalim ni Miswari. Sa utos ng Pangulong Pinoy, kailangang maiwasan ang pagkasawi sa magkabilang panig lalo na ng mga sibilyan. At kahit patuloy ang pangungumbinsi ng pamahalaan para sumuko ng mga rebelde, hindi natinag ang mga ito. Tumagal ng 20 araw ang bakbakan o standoff, lagpas 100,000 residente ng Zamboanga City ang lumikas at nawalan ng tirahan. Sinunog din kasi ng mga rebelde ang kanilang mga bahay na nagsilbi rin nilang taguan sa ilang araw ng krisis. 183 mula sa MNLF ang napatay, 272 nahuli at sumuko, habang sa panig ng gobyerno, 25 naitalang patay, 184 naman ang sugatan, at sa panig ng mga sibilyan, 12 ang naipit ng warfare at napatay habang 70 naman ang nasugatan. At noong September 28, idiniklara ng pamahalaan ang pagtatapos ng krisis. Subalit hindi maisasantabi ang malalim na sugat na iniwan nito sa mga taga-Zamboanga. Hindi bababa sa 10,000 bahay ang nasunog at higit sa 6 na bilyong pisong pagkalugi sa mga negosyo at canning industry. Hanggang ngayon at hanggang sa susunod na taon, sinisikap pa rin ng Zamboanga City na ibalik ang mga nawala sa 20 araw na bakbakan. Naway maging leksyon para sa Moro National Liberation Front at ng gobyerno ang nangyaring digmaan sa Zamboanga sa patuloy nitong pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao. Para sa Highlights 2013, George Bandola, Telebisyon ng Bayan. Itong mga nakita nating mga storya kanina, mga natural calamities at maging yung Zamboanga standoff, nakita naman natin na bago magtapos ang taon ay malaking improvement na ang nagawa ng ating pamahalaan dun sa mga lugar, lalong-lalo na yung mga lubhang naapektuhan nitong mga kalamidad. At alam mo, Cathy, ang kailangan dyan ay panahon at kooperasyon hindi lamang ng mga local government units pati ng pamahalaan, kundi pati na rin ng bawat mamamayan. Nasabi mo na yung kumbaga dun mismo sa pamahalaan, pero I think isa rin sa nakikita ko mismo yung mga tao sa Mindanao, which is ako mismo is part of the Mindanaoan. So siguro isa sa nakikita natin dyan is yung disiplina rin sa ating sarili at saka yung pagmamahal sa ating mismong bayan para at least makikita natin na buong maging mapayapa na ang Mindanao. At speaking of pagbangon, nakita naman natin kung gaano kabilis nakatugon ang pamahalaan sa mga pangangailangan ng ating kababayan. Ang DSWD, ang DOE, ang iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan agad na tumugon sa pangunguna ni Pangulong Aquino para mabigyan kagad ng mga pangangailangan itong ating mga kababayan na tinamaan ng mga matitinding trahedya ngayong 2013. Abangan, mga nakamit ng ekonomiya ng Pilipinas at ang mas pinalakas na ugnayan sa iba't ibang bansa. Muling babalikan dito lang sa Highlights 2013. Aspeto ng
ekonomiya naman ang pag-uusapan, ay maraming gains na nakamit ang ating pamahalaan. Ilang beses na nabigyan ng credit rating upgrade ang ating bansa at ilang beses din na-break ng Philippine Stock Exchange ang record nito. At kinikilala yan hindi lamang dito sa may Pilipinas ng mga business community, maging sa buong mundo. Kaya nagiging malaking challenge ngayon sa pamahalaan kung paano ipagpapatuloy yung momentum na ito. In fairness, may mga inilabas din sila sa kanilang mga sari-sariling mga magazines kung talagang nagagalak sila sa pag-asenso ng ating bansa. At saka nakikita rin naman natin ang patuloy na pagpunta naman dito ng mga iba't ibang mga foreign investors na nais din mag-invest sa ating bansa. At speaking of ekonomiya, paglago ang tinutumbok natin dito. Ang mga OFW natin, malaki ang naitulong para mabilis niyang mapaangat yung ating ekonomiya sa ngayon. So, sa patuloy na pagdating ng panahon at bago man matapos ang termino ni Pangulong Aquino, inaasahan natin na mas gaganda pa at mas lalago pa ang ating ekonomiya. Simula pa lamang ng taon ay nagpakita na ng magandang performance ang ekonomiya ng ating bansa na nakakuha ng atensyon mula sa international community. Ang dating sick man of Asia, itinuturing ng tiger economy sa rehiyon. Isa sa mga naging susi upang makamit ito ang patuloy na reforma ng Administrasyong Aquino laban sa katiwalian. Ang mga nakamit ng ating ekonomiya ngayong taon, ating balikan. Mula kay Rocky Ignacio. Rocky? Salamat, Cathy. Maraming hamon ang hinarap ng Pilipinas ngayong taon, pero tinapatan ito ng umarangkadang ekonomiya na dating naging mailap sa bansa. Maging ang international business community napahanga dahil nagpatuloy ang masiglang ekonomiya sa kabila ng global economic crisis. Matagal rin po tayong binansagang sick man of Asia. Subalit dahil sa pambihirang arangkada ng ating ekonomiya, sunod-sunod ang mga namumuhunan sa ating bansa. Ang mukhang magpapatuloy ang ganitong kumpiyansa ng mundo sa atin. Ang 7.1% na pag-angat ng GDP nitong third quarter ay higit sa inaasahang target ng mga dalubhasa at siyang pinakamataas sa buong Timog Silangang Asya. Pagpasok pa lamang ng taong 2013, naging optimistiko na ang marami nating ekonomista na malaki ang hakbang na gagawin ng Pilipinas sa global economy. Naging sunod-sunod ang pagdalo ng Pangulo sa mga economic forum para maipagmalaki ang estado ng Pilipinas sa ibang bansa. Humakot ng papuri mula sa iba't ibang nasyon at hindi na nga nagtagal, tuluyan na nga naglaho ang taguring sick man of Asia ang Pilipinas. Hinawakan ng administrasyon ang magandang pagkakataon na ito para lalong maibida sa ibang bansa ang matunog na mga macroeconomic status, banking system, pagpapaunlad ng mga polisiya at reforma, maging ang mataas na estado ng infrastruktura sa bansa. Dahil dito, naging matunog sa buong mundo ang pagiging matatag na ekonomiya ng Pilipinas. Kung noong taong 20 nakuha natin ang 6.7 growth sa gross domestic product, kung saan nilampasan pa natin ang mga bansang Thailand, 6.4%, Indonesia 6.2%, Vietnam 5% at Singapore 1.2%. Ngayon taon nataasan pa natin ang bansang China, kung saan nagtala ang Pilipinas ng 7.4% GDP growth. Ang pagtaas na ito ng antas ng ating ekonomiya ay itinulak ng mga industriya sa agrikultura, construction, dollar remittances at mga service providers tulad ng business process outsourcing. Ang pagpapakitang gilas na ito ng Philippine economy ay nagresulta sa pagtamo ng investment grade status na naging mailap noon sa bansa. Taong 2013 na ipagkaloob rin sa bansa ng 3 international credit rating agencies ang mataas na investment grade status ng Standard & Poor's, Fitch at Moody's Investor Service. Ito ang kauna-unang pagkakataong makabawi ang imaheng pang-ekonomiya ng Pilipinas makalipas ang 15 taon nang umiral ang Asian Financial Crisis noong 1997-1998. Ayon kay Pangulo Aquino, mahalagang upgrade status na ito upang palakasin ang tiwala ng business international community sa ekonomiya ng Pilipinas. Mayo 20 binigay ng Fitch ang investment grade status sa Pilipinas, kauna-unahang ipinagkaloob sa Southeast Asian nation. Naging basehan ang gumandang fiscal position ng Pilipinas dahil sa masinop na paggamit ng pondo ng bayan sa ilalim ng tuwid na daan.
Sinundan ito ng Standard & Poor's na binigyan ang Pilipinas ng minimum investment status. Ito ang ika-13 positibong pagkilala na nakukuha ng Pilipinas mula sa international credit rating agencies simula ng manungkulan si Pangulong Aquino noong 2010. Malinaw ang naging batayan ng Standard & Poor's dahil sa kabilaan niya ng global economic slowdown, umarangkada pa ang gross domestic product ng Pilipinas sa 7.2% noong 2012. Kinumpleto ang positibong pananaw na ito ng Moody's Investor Service na naglagay sa Pilipinas sa investment rank. Kinilala nilang matatag na sitwasyong pananalapi, politikal at mabuting pamahala. At ngayong bago matapos ang taong ito, buong ipinagmamalaki na rin ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang $18.54 billion na remittances ng mga overseas Filipino workers na siyang isa sa mga contributory factors para ang estado ng bansa ay patuloy na maging matatag. At sa susunod na taong inaasahan ng mas mataas na porsyento ng gross domestic product na siyang mag-ating bansa para sa global competitiveness. Dahil sa pagtahak sa tamang landas, inaasahang tuluyan ng babangon ng bansa mula sa kahirapan. Ang masiglang ekonomiya kasabay ng pagbawas sa antas ng kahirapan ay bahagi sa Philippine Development Plan 2010-2016 ng Administrasyong Aquino. Para sa Highlights 2013, Rocky Ignacio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, mas lumakas pa ang ugnayan ng Pilipinas sa iba't ibang bansa ngayong taon. Ito ay sa pamamagitan ng mga state visits at international summits na dinaluhan ni Pangulong Aquino. Bukod naman sa dagdag na investment at mga nagpatibay na kasunduan, nakatulong din ang mga biyahe ng Pangulo upang personal niyang makamusta ang ating mga kababayan sa iba't ibang bansa. Ang mga naging biyahe ni Pangulong Aquino ngayong taon, ihatid naman sa atin ni Elena Luna. Elena? Salamat, Kirby. 7 piling mga bansa ang pinuntahan ni Pangulong Aquino ngayong taon. Kabilang na dito ang imbitasyon sa World Economic Forum sa Switzerland at state visit sa South Korea. Hinarap ni Pangulong Aquino ang nagyayelong temperatura ng Davos, Switzerland para ipagbalaki ang naging pag-aral ekonomiya ng Pilipinas sa international community sa World Economic Forum. Ibinida ng Pangulo ang pagpalo sa 7.1% ng ekonomiya ng Pilipinas sa third quarter ng taong 2012, ang pangalawang pinakamataas na GDP ng panahong yon sa rehiyon. Kasama sa ipinagmalaki ng Pangulo ang sunod-sunod na pagtaas ng stock market index na noong biyaheng yon ay 70 beses nang nagtala ng bagong record. Sa harap din ng international community, ipinagmalaki ng Pangulo ang mga nagawa ng Pilipinas na reforma laban sa katiwalian sa gobyerno. Sa panahon ng aking ina, naisama po ko sa ilang biyahe po niya, nagpunta po kami sa Japan at halos nagmamakaawa tayong magtayo sila ng negosyo sa Pilipinas. Pero ngayon po, tayo nang pinipilahan. Gusto nilang makisakay. Gusto po nilang makisakay sa momentum ng pag-angat ng ating ekonomiya. At hindi po sa iisang sektor ito. Mula sa edukasyon, sa infrastruktura, hanggang sa information technology. Iisa ang bukang bibig ng mga malalaking kumpanya. Sali naman kami dyan. Sa biyaheng ito rin, inihayag ng Pilipinas ang pagiging host ng East Asia Summit ng World Economic Forum sa taong 2014. Naging pagkakataon din Economic Forum para makausap ni Pangulong Aquino si International Monetary Fund Managing Director Christine Lagarde. Pinasalamatan ni Pangulong Aquino ang IMF sa kumpiyansa nila sa Pilipinas matapos itaas ang economic growth forecast ng bansa sa 6%. Nagtagumpay naman si Pangulong Aquino sa 22nd ASEAN Summit sa Brunei Darussalam nang makuha ang pagsang-ayon ng mga kasaping bansa sa rehiyon sa panawagan ng Pilipinas para sa mas mahigpit na implementasyon ng mga prinsipyong nakapaloob sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Isinulong ng Pangulo sa pagpupulong na ito ang pagbuo sa lalong madaling panahon ng isang Code of Conduct para sa kaunlaran sa Timog Silangang Asya. Ipinabati din ng Pangulo ang paninindigan ukol sa West Philippine Sea. Nagbigay daan din ng summit para sa bilateral meeting ni Pangulong Aquino at Vietnam Prime Minister Nguyen Tan Dung kung saan ipinaabot sa Pangulo ang pasasalamat at pagkilala sa bumubuting ugnayan ng dalawang bansa. Naging matagumpay din ang unang biyahe ni Pangulong Aquino sa bansang Myanmar para dumalo sa 22nd World Economic Forum on East Asia.
Personal niyang nakausap ang leader ng demokrasya ng Myanmar na si Aung San Suu Kyi. Nagkaroon din siya ng bilateral meeting kay Myanmar President na humingi ng tulong sa Pilipinas sa kanilang sektor ng agrikultura at enerhiya at pagbuo ng kanilang bureaukrasya. Sa pagtatapos ng forum, nagbigay ng talumpati ang Pangulo. Ibinahagi niya ang karanasan ng Pilipinas at agenda ng gobyerno na kung walang kurap, walang mahirap. May I take this opportunity to invite you to come and visit the Philippines, whether for a vacation, for business, perhaps to explore the hotel industry, or for the World Economic Forum on East Asia 2014, which will be held in our country. Personal niyang inimbitahan ng mga delegates na pumunta sa susunod na East Asia Summit na gaganapin sa Pilipinas. Nang dumalo si Pangulong Aquino sa 21st Asia-Pacific Economic Cooperation Summit sa Bali, Indonesia, tinawag siyang leader ng Rising Economic Star in Asia. The only way forward is for government to ensure that the system allows for equitability, where every citizen, regardless of status of birth or personal network or circumstances, is allowed the opportunity to shape his destiny through his own ability. Ibinida ng Pangulo sa APEC CEO Summit ang mga programa para sa inclusive growth ng Pilipinas. Taong 2015 sa Pilipinas naman gaganapin ang APEC Summit. Wala mang naging bilateral meetings ang Pangulo. Naman matatapatan ang pinagtibay niyang pagkakaibigan sa ilang leader ng 20 iba pang member economies ng APEC. Ekonomiya ang naging paksa nila ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe na katabi ng Pangulo sa APEC Leaders Luncheon. Makailang beses namang nakausap ng Pangulo si Peru President Ollanta Humala na humingi ng payo kung paano maisusulong ang turismo sa kanilang bansa. Mga Pilipinong tumutulong sa ekonomiya ng Papua New Guinea naman ang naging baksa ng kwentuhan nila ni Prime Minister Peter O'Neill. Ipinaabot naman ni Pangulong Aquino kay Indonesian Prime Minister Susilo Bambang Yudhoyono ang pasasalamat sa walang sawa nilang pagtulong sa usapang pangkapayapaan ng Pilipinas sa Mindanao. Naganap din sa biyahe ng Pangulo sa Bali ang hiniling na pagpupulong ng Hong Kong Chief Executive. Mula Indonesia, dumiretso ang Pangulo sa Brunei para dumalo sa isauling pagpupulong ng ASEAN. Dito isinulong ng Pangulo ang suporta para sa maliliit na negosyo at pagpapabuti sa daloy ng kalakalan ng mga bansa, pati na rin ang pagpapatibay sa kahandaan sa mga sakuna at seguridad ng mga Pilipino sa ibang bansa. Muli, nanindigan ng Pangulo para sa implementasyon ng prinsipyong nakapaloob sa Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at ang agarang pagbuo ng Code of Conduct ng bawat miyembro ng ASEAN. Siyempre, totoo tayo na may movement as opposed to 10 years na no movement whatsoever. Nakuha naman ni Pangulong Aquino ang suporta ni Korean President Park Geun-hye sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea sa state visit niya sa South Korea nitong Oktubre. Nangako ang leader ng South Korea na tutulong sa pagbangon ng nasirang syudad ng Zamboanga at nagbigay ng donasyon na $300,000 para sa mga lalawigan ng Cebu at Bohol na niyanig ng lindol. Sa mga naging business meetings niya sa Seoul, nagawa ng Pangulo na hikayatin ang mga malalaking negosyanteng Korean na lalo pang mamuhunan sa Pilipinas gaya ng Hanjin, Korean Electric Power Corporation at Lotte na magtatayo ng hotel sa Visayas. Personal na ipinaabot ni Pangulong Aquino ang pasasalamat sa mga bansang dumamay sa Pilipinas sa kalamidad ng bagyong Yolanda at Lindol sa kanyang pagdalo sa 40th ASEAN-Japan Commemorative Summit sa Tokyo. Sa biyaheng ito, nagawa ng pamahalaan ng Japan na itaas ang standby loan sa Pilipinas ng $500 million mula sa $100 million para gamitin sa rehabilitasyon ng mga nasirang lalawigan. Tinanggap rin ng Pangulo ang 1 milyong yen na donasyon ng Filipino community doon sa mga biktima ng bagyo. Sa biyahe, nagdaan ang $184 million na loan mula sa Japan International Cooperation Agency o JICA para makabili ng 10 Coast Guard vessels. Kung ikukumpara noong 2011 at 2012, mas mababa ang bilang ng mga bansang binisita ni Pangulong Aquino ngayong taon. Sa kabila ng maliit na delegasyon, naging sulit ang mga biyahe ng Pangulo dahil sa mga pasalubong na good news. Para sa Highlights 2013, Elena Luna, Telebisyon ng Bayan. Dahil sa magandang takbo ng ekonomiya at patuloy na pagbuti ng pamamahala sa gobyerno, hindi na nakakapagtaka na maraming mga matataas na opisyal sa iba't ibang bansa ang bumisita sa Pilipinas ngayong taon at dala ng mga ito ay ang mga magagandang balita para sa ating bansa.
Kung sino-sino sila, ating balikan mula kay Elena Luna. Kasunod ng maugong na pag-angat sa investment grade at gross domestic product ng Pilipinas ay ang pagbisita ng ilang mga world economic at political leaders sa ating bansa. Ang layunin, magkaroon ng matibay na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng kanilang bansa. Unang naging focus ng administrasyon ang pagpapalakas ng turismo sa bansa. Walang kahirap-hirap dito ang pamahalaan dahil kilala Pilipinas sa magagandang tanawin at destinasyon nito. Kasabay ng pag-unlad ng tourism industry ay ang kabuhayang naibigay nito sa ating mga kababayan. Lumawak at nakarating sa ibang bansa ang ganda at katatagan ng ekonomiya ng Pilipinas. Nagkaroon ng interes ang ibang bansa sa ating pag-angat at dahil dito ay inumpisahan na rin nilang paunlakan ang ating imbitasyon at ang kanilang pagbisita sa bansa ay naging regular na aktibidad na sa palasyo. Nag-iwan ng ngiti sa mga Pilipino ang imaheng ito ni Timor-Leste Prime Minister Rala Sanana Gusmao matapos siyang bumisita sa Pilipinas nitong Hunyo. Sinadya niya ang Pilipinas para hikayatin ang mga negosyanteng Pilipinong mamuhunan sa kanilang bansa. Our government has placed the priority on developing and building our human resources. And I am very grateful to the Philippine government for helping to address this critical need of our nation's development. Dahil isa sa mga founding members ng ASEAN ang Pilipinas, humingi siya ng tulong para maging kasapi nito. Allow me to express the Philippine support for Timor-Leste's bid to join the ASEAN community. 3 kasunduan ang pinagtibay sa official visit na ito. Una rito ang MOU para ibahagi ng Pilipinas ang karunungan sa struktura. Pangalawa ang teacher training. Pangatlo ang MOU ng mga tanggapan ng Foreign Affairs para sa paglalatag ng kooperasyon para sa bilateral mechanism. Sa muling pagbabalik ni Prime Minister Shinzo Abe sa Pilipinas nitong Hulyo, napagkasunduan nila ni Pangulong Aquino na palakasin ang maritime cooperation. Sinusuportahan ng Japan ang Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea. I intend to attach particular importance to our relationship with the ASEAN, and I have conveyed these thoughts to President Aquino. Muling tinayak ng Japan sa Pilipinas ang tulong sa larangan ng infrastruktura, transportasyon at disaster preparedness. Sa kanilang joint press conference, iniharap ni Prime Minister Abe sa Pangulo ang technical assistance ng Japan International Cooperation Agency o JICA, the Transport Roadmap Study para sa Metro Manila at mga kalapit na lugar. Nabigyang halaga naman ang malalim at hindi matitinag na alyansa ng Pilipinas at Amerika sa pagbisita ni U.S. Defense Secretary Chuck Hagel. Dumating ang U.S. official habang mainit ang usapin ng negosasyon para sa pagpapalawig ng military operations ng Amerika. The United States does not seek permanent bases in the Philippines. Pakikiramay naman ng Myanmar President Thein Sein nang dumating siya sa Pilipinas nitong Disyembre. Nagbigay ang Myanmar ng kabuuang $150,000 para sa mga biktima ng bagyong Yolanda at Lindol sa Central Visayas. Bukod sa $100,000 na tulong sa nasalanta ng bagyo, ipinadala ring tulong ng Myanmar ang 7 toneladang relief goods. Myanmar was one of the countries that reached out to us in the wake of Typhoon Yolanda. And I thank the President for his message of sympathy and solidarity for our countrymen who are victims of this calamity. Sa kanilang pagkikita ni Pangulong Aquino sa Malacanang, 6 na kasunduan ang pinagtibay. Kabilang na dito ang visa exemption kung saan maaaring pumunta ng Myanmar ang mga Pilipino ng 14 na araw nang walang visa. Naging bahagi rin ng state visit ng leader ng Myanmar ang pagbisita sa mga biktima ng bagyong Yolanda. Buwan din ng Disyembre, dumating sa Pilipinas si U.S. Secretary of State John Kerry. Pinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa Amerika sa agad nitong pag-alalay sa mga biktima ng Yolanda at pagbibigay ng katiyakang tutulong sa rehabilitasyon ng mga lugar na nasalanta ng bagyo. Nagawang dumalaw ng U.S. official sa Tacloban kung saan inihayag niya ang karagdagang $24.6 million na humanitarian Pilipinas. Nauna nang nagkaloob ang Amerika ng tulong na nagkakahalaga ng $62 million.
Dumating din sa bansa ang United Nations Secretary General na si Ban Ki-moon. Kinilala niya ang liderato ni Pangulong Aquino sa pagtugon sa trahedyang dulot ng Bagyong Yolanda at ang katatagan ng mga Pilipino sa pagbangon mula sa kalamidad. Binisita rin niya ang Tacloban City at tiniyak ang buong suporta ng UN sa programang RAY o Reconstruction Assistance on Yolanda ng Administrasyong Aquino. Para sa Highlights 2013, Elena Luna, Telebisyon ng Bayan. Maraming ang mga economic gains ang ating nakamit ngayong taon, pero ang isa sa mga hamon sa ating pamahalaan at sa economic managers ng ating Pangulo ay kung paano matranslate itong mga figures na ito para sa mas magandang buhay at mas maraming trabaho para sa ating mga kababayan. Kaya naman patuloy din ang pagtutok ng pamahalaan sa Philippine Development Plan kung saan talagang ang economic gains ay mararamdaman ng mga mamamayan na pangkaraniwan o yung mga may mahihirap na tinatawag natin na inclusive growth. Kung saan nakikita rin naman natin na lahat naman ng mga pulisiya ngayon ay talaga namang mas inaayos pa ng ating bansa. Kumbaga, mas pinapalawig pa nito ang kanilang mga serbisyo para sa ating mga. At syempre, ayon rin naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, mas inaasahan nila na mas hindi na maaabot yung mga matataas na inflation rate na nagdudulot ng pagkalugmod din ng ating ekonomiya. Inaasahan nila na sa mga susunod pang taon ay mas gaganda at hindi na makakamit itong matataas na mga inflation rate na ito. At sa pagbabalik po ng Highlights 2013, mga maiinit na isyong politikal at mga personalidad na bumandera naman sa taong ito muli nating talakayin. Isa nga sa mga malibong pangyayari din ngayon, itong mga halalan na nangyari sa ating bansa. Unahin ko na yung midterm elections na naganap kamakailan na naging matagumpay naman sa kabila ng sa kaliwat ka ng nangyayari na mga problema sa mga PCOS machines. Pero sa gayon pa man, naging maganda at malinis yung kinalabasan ng halalang ito. Tama ka dyan, Kirby, no? Nakikita nga rin natin na even yung sa ARMM, yung other parts din, especially dun sa Bohol, na tinamaan naman nitong lindol, ay nakita rin natin na after all, isagawa pa rin ng maayos itong kanilang eleksyon. At saka, well, naging mapayapa ang pangkalahatang naging eleksyon naman natin sa ating bansa. Alam nyo, hindi natin maituturing pa na perfect election system ang meron sa Pilipinas. Ngunit patuloy naman ang pagsusumikap ng pamahalaan at ng mga LGUs, lalong-lalo na ng COMELEC, para maging transparent yung proseso ng eleksyon. Aside from the midterm elections and yung barangay elections, isa naman sa dinaan ng pagsubok ng ating pamahalaan ay yung PDAP scam. Ito naging napakalaking balita nito at ito ang sumubok sa katatagan ng Administrasyong Aquino na labanan ang katiwalian. Pinaghandaan ng mga Pilipino ngayon taong pagharap sa balota at pagboto ng mga susunod na pinuno ng ating bansa. Kaakibat ng 2013 midterm elections ay ang pagnanais ng lahat na magkaroon ng patuloy na pagbabago sa ating bansa. Ang naging hatol ng bayan, ating balikan mula kay Joseph Parafina. Maraming salamat, Kathy. Sa pagkapanalo ng mga bagong halal na mambabatas sa nakalipas na midterm elections sa ating bansa, umaasa ang mamamayan na gagampanan ng mga ito ang kanilang mga bagong tungkulin. Hindi po ganun kadali ang pinagdaanan ng mga ito bago mahalal sa kanilang bagong posisyon bilang mambabatas ngayon. Sila nangakong gagampanan ng buong tapat ang kapangyarihan pinagkaloob sa kanila ng mamamayan. Isang taon bago pa maganap ang midterm elections nitong Mayo ng 2013, kinasana ng Commission on Elections ang lahat ng kanilang mga pulisiya at regulasyon. Ito'y para sa matahimik at maayos na halalan. Ito ang ika-31 taong eleksyon ng Pilipinas kung saan sa mga national at local officials tulad ng mga senador, congressman, gobernador, provincial board members, mayor, vice mayor at mga konsehal ng bayan. Binigyan din ng 1 taon ng COMELEC ang mga mamamayang Pilipino na ulitin at baguhin ang kanilang para mas maging epektibo ang gagawing pagboto, lalo na't may mga sopistikadong pamamaraan ng COMELEC para maging mabisa at mabilis ang gagawing pagbibilang sa boto. Enero ng 2013, nang magsimula ang formal na pangampanya, ito ang eleksyong unang pinairal ang online campaigning ng mga kandidato. Dito rin hinigpitan ng COMELEC ang airtime limit ng mga tatakbo sa eleksyon. Ipinagbawal rin ng mga political colors sa pangampanya, maging sa mga damit na isusuot ng mga media people.
Bukod sa liquor ban at can ban, may money ban din na pinairal ang COMELEC para maiwasan ang vote buying, ngunit nag-issue naman ang Korte Suprema ng status quo kontra sa resolusyong ito ng komisyon. Gamit ang kontrobersyal na source code na pinagtatalunan pa ang kakayahan, naganap din ang kauna-unahang automated election sa Pilipinas. 52 milyong Pilipino ang nakarehistrong botante sa halalang iyon. 12 bagong senador ang bagong naihalal sa Senado noong nakalipas na May 13, 2013. Ang 12 ito ang unang 12 noong 2010, ang bubuo ng tinatawag na 16th Congress. Para sa kaalaman ng marami, ang mga nanalo noong 2010 ay may hanggang June 30 ng 2016 na lamang kulan. Samantalang ang mga bagong halal na 12 ngayong taon ay maglilingkod naman hanggang June 30 ng 2019. Sa Pilipinas, makulay at punong-puno ng aksyon ang halalan. Noong midterm election, ito ay dahil sa ang Pilipinas ay sumasailalim sa multi-party democracy noong pang 1987. At pagdating ng halalan, ang mga partidong di makukumpleto ng 12 kandidato ay ang iba naman ay gumagawa ng koalisyon para lamang makumpleto ito. At itong nakalipas na halalan, 2 lamang ang nakabuo ng kompletong kandidato sa Senado. Ito ay ang Team Pinoy na pinangunahan ni Pangulong Aquino ng Liberal Party at ang United Nations Alliance na pinangunahan naman ni former President Joseph Estrada at Vice Presidente Chejo Marbinay. Naging masalimut man ang halalan, napakinggan pa rin ang boses ng mamamayan at nanunungkulan na ngayon ang minsan pa'y pinagkatiwalaan nating magsagawa ng kanilang mga tungkulin at batas para sa kabutihan ng taong bayan. Sabi nga, minsan pa sa nakalipas na halalang ito, ang tinig ni Juan de la Cruz muling umalingaw-ngaw. Sa ilang taong panalalabing panunungkulan ng mga ito, sapat na panahon pa ito para mapatupad naman ang naipangako nila. Yan, mamamayang umaasa ng pangakong binitiwan nila noong panahon ng halalan. Para sa Highlights 2013, Joseph Parafina, Telebisyon ng Bayan. Sa pagdaraos naman ng barangay elections nitong Oktubre, naging malaking katanungan kung magkakaroon pa ng halalan para sa sangguniang kabataan. Ito ay matapos questionin ang kredibilidad ng SK. Ilang linggo nga bago ang barangay elections ay pinagtibay na ng Kongreso ang pagpapaliban sa pagpili ng mga bagong opisyal ng SK at pinababakante muna ang mga posisyon nito. Ang mga pangyayari sa barangay elections 2013, ihatid muli ni Joseph Parafina. Salamat, Kirby. Masaya, masilimuot, malungkot, at iba pang mga karanasan ang di malilimutan kapag nanunungkulan ka na sa pinakamaliit na pamahalaan sa bansa, ang barangay. Kaya naman animoy piyesta nangyari noong huling eleksyon sa ating bansa. Naging makulay ang nakalipas na barangay election sa ating bansa noong nakalipas na Oktubre ng taong kasalukuyan. Bagamat maraming napaulat na iba't ibang klaseng karahasan, minalit naman ito ng Philippine National Police at ng Commission on Elections sa pagsasabing pangkalahatang naging mapayapa ang nakalipas na halalang ang barangay ang pinakamaliit na pamahalaan sa bansa, subalit may direktang ugnayan ito sa mamamayan. Kaya naman ginawa lamang ang interes ng publiko at mga nais manungkulan dito. At dahil na rin naman sa kapangyarihang napupunta sa kanila kapag isa ka ng barangay chairman o anumang opisyal sa inyong lugar. Tinatayang may 42,000 na barangay sa buong bansa, kaya naman di biro ang pagbabantay na ginawa ng COMELEC at ng PNP at iba pang mga otoridad para lamang masiguro ang katahimikan sa araw ng halalan. Subalit may mga lugar pa rin na sinuspindi naman dahil sa peace and order situation at ang iba namang kadahilanan tulad ng mga kalamidad na dumalaw sa ating bansa. Isa sa mga inaabangan ng mamamayan ay nasuspindihin ng Kongreso ang paghahalal ng mga sangguniang kabataan chairman kung saan sa kanilang pananaw ay nagagamit lamang ito ng mga politiko at natuturuan ng di magandang kalaman sa politika ang murang kaisipan ng mga kabataan. Umani naman ang iba't ibang reaksyon na nasabing usapin, subalit na daig pa rin ang batas na ginawa ng Kongreso. Nagkaroon ng special elections sa Zamboanga City at lalawigan ng Bohol. Ito dahil naman sa karahasan sa Zamboanga na tinaguriang Zamboanga Siege at ang kalamidad naman na dumalaw sa Bohol na isang lindol. Naging matindi ang pagbabantay ng PNP at ng Armed Forces sa na kapwa kinomisyon ng Commission on Elections para sa Ganban. Sa katunayan, madami ang nakasuhan sa pagdadala ng illegal na baril sa kanilang mga lugar sa panahon ng kampanya. Kung ang tatanungin ay ang COMELEC,
tagumpay sila sa pagpapatupad ng gun ban, bagay na naging dahilan kung bakit nabawasan ang karahasan na naganap sa buong bansa. Naging manual man ang halalan sa barangay election, masasabi pa rin nabantayan itong mabuti ng COMELEC at minsan pang napatunayan taong bayan ang kanilang boses sa mga barangay sa bansa. Ngayong nakapwesto na ang mga barangay chairman na ito, umaasa ang mamamayan sa kanilang dalisay na panunungkulan kasabay ang pag-asa ng publiko na magiging pantay-pantay ang mga ito sa pagtrato sa kanilang mga nasasakupan. Sana'y matupad rin ang inaasahan sa kanila na di magiging bahagi ng politika ang kanilang posisyon na nakuha dahil naman sa tiwala ng mamamayan. Para sa Highlights 2013, Joseph Parafina, Telebisyon ng Bayan. Punong-puno ng mga isyung politikal ang taon ng 2013. Enero pa lamang kasi ay umugong na ang usap-usapan na magpapalit ng liderato ang Senado kasunod ng mga kontrobersiyang kinasangkutan ni dating Senate President Juan Ponce. Kabilang sa mga matinding pinag-usapan ay ang umano'y hindi pantay-pantay na pagbibigay ng cash gift ni Enrile sa mga senador noong 2012. Iyan ang binantayan ng aming kasamang si Bianca Piedad. Unang buwan pa lamang ng taong 2013 nang nagpahayag ng kahandaang bakantehin ni Senador Juan Ponce Enrile ang kanyang posisyon bilang Senate President matapos na batikusin ni Senador Alan Peter Cayetano bunga ng umano'y hindi pantay-pantay na pagtrato sa pamamahagi ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng mga senador. Sa ipinahayag na privileged speech ni Enrile noong ika-21 ng Enero, sinabi nito na pagod na siyang marinig ang mga pagbabanta at balitang pagpapatalsik sa kanya bilang leader ng Senado. Kaya't idineklara nito na bakante ang posisyon niya bilang Senate President na tinutulan naman ng ilang senador. It is such a waste of time and energy. Let us settle, Mr. President, this matter once and for all. And we owe it to the Filipino people to perform our duty. And so, Mr. President, with that, I make my motion to declare the position of Senate President vacant. Iminungkahi din ito na bigyan ng pagkakataon na maging nominado na pumalit sina Senador Miriam Defensor Santiago, Antonio Trillanes IV at ang magkapatid na sina Senador Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Isa naman si Senador Jinggoy Estrada sa 11 senador na tumutol sa mosyon ni Enrile at nagsabing wala siyang nakikitang dahilan para baguhin ang liderato ng Senado. Ipinagtanggol din ni Estrada si Enrile sa pagsasabing hindi scripted ang naging talumpati ng huli, gaya ng sinabi ni Senador Trillanes na kalkulado di umano ito. At makalipas nga ang ilang buwan na pahinga ng Senado dahil binigyang daan ang kampanya para sa midterm elections noong Mayo, ika-5 ng Hunyo 2013, inihayag ni Enrile ang pagbibitiw niya bilang leader ng mataas na kapulungan ng Kongreso sa gitna ng tagumpay ng administrasyon sa halalan 2013. Sa kanyang privilege speech, ipinagtanggol ni Enrile ang kanyang sarili laban sa mga akusasyon, kabilang na ang hindi pagkakapareho ng halaga ng ipinamigay nitong cash gifts noong pagtatapos ng taong 2012. Ang pagbibitiw ni Enrile ay pumailan lang sa huling sesyon ng 15th Congress at halos isang buwan matapos ang 2013 midterm elections kung saan nagwagi ang 9 na pambato ng administrasyon. Nirespeto naman ng Malacanang ang desisyon ni Enrile at kinilala ang mga kontribusyon nito sa mahigit 4 na taong panunungkulan bilang Senate President sa agenda ng lehislatura sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Gaya ng inaasahan na iluklok bilang kapalit ng nagbitiw na si Senate President Juan Ponce Enrile si Senate Finance Committee Chair Franklin Drilon noong July 22. Inani ni Drilon ang 17 boto kontra 6 na boto para sa dating Senate President. Sinabi ni Drilon sa kanyang talumpati na dapat maging sensitibo at responsive ang Senado bilang isang institusyon. Isang Senado na nararamdaman ang pulso ng taong bayan at walang sawa sa pagtataguyod ng reforma para sa kagalingan ng lahat. Para sa Highlights 2013, Bianca Piedad.
Nayanig naman po ang buong bansa nang lumabas ang mga balita na ibinubulsa ng ilan ang kaban ng bayan. Ito ay ang tinaguriang 10 billion peso pork barrel scam kung saan ang itinuturong utak ay ang negosyanteng si Janet Napoles. Ang pangkaraniwang pangalan na ito ay tumatak na rin sa isip ng mga Pilipino lalo't unti-unting nabibigyan ng linaw kung paano naganap ang anomalya ng magsagawa ng investigasyon ng Senado ukol dito. Ang mga pangyayari sa ating paghahanap ng katotohanan ukol sa naturang anomalya ating balikan mula kay Bianca Piedad. Mula sa simpleng negosasyon na nauwi sa malaking kontrobersya, naging usap-usapan sa buong bansa ang umano'y paglustay sa kaban ng bayan para sa sariling kapakanan. Maraming mambabatas kabilang ng ilang senador ang nadawit sa Multibilyong Priority Development Assistance Fund o PDAF o mas kilala rin bilang Pork Barrel Fund Scam. Subalit ang hindi inaasahan ng lahat, isang pribadong individual ang di umano'y naging tulay sa pagkamkam ng kaban ng bayan sa katauhan ng negosyanteng si Janet Lim Napoles. Ika-29 ng Agosto taong 2013. Sinimula ng Senado ang pagdinig sa naturang anomalya kung saan ibinunyag ni Commission on Audit Chairperson Grace Pulido Tan ang kanilang audit report kung saan lumabas na 4 sa mga senador ang naglagak ng kanilang PDAF sa umano'y mga peking non-government organizations o NGOs. Ipinakita ni Tan ang mga endorsement letters mula kina Minority Leader Juan Ponce Enrile, Revilla Jr., Senador Gringo Honasan at Senador Jinggoy Estrada. Ipinaliwanag din ng COA na nagsisimula sa request ng mga mambabatas sa Department of Budget and Management ang proseso ng paglalaan ng pondo sa NGOs. Ibibigay naman ng DBM ang pondo sa implementing agencies at ito naman ang bahala na ibigay ang pondo sa NGOs. Napag-alaman din na sa umano'y peking 82 NGOs na binanggit ng COA, 8 dito ay may kaugnayan sa tinaguriang utak ng 10 billion peso pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. At 7 sa mga ito ang pinaglagakan ng pondo ni Enrile, Estrada, Honasan at Revilla. Ika-4 ng Setyembre ng taong ito, ipinatawag ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga dating opisyal ng mga nasasangkot na ahensya ng Department of Agriculture na sina dating National Agribusiness Corporation o NABCOR President Alan Javeliana at dating Zinac Rubber Estate Corporation o ZREC Head Salvador Salacup. Lumabas na mismong si Senador Revilla ang umano'y pumipirma sa mga transaksyon habang staff o kinatawani na Senador Enrile at Senador Estrada ang lumalagda para sa kanila. Ika-12 na Setyembre naman humarap sa unang pagkakataon ang principal whistleblower at pinsan ni Napoles na si Ben Herluy, pero hindi nito pinangalanan ang mga mambabatas sa Justice Secretary Leila de Lima, kay Senate Blue Ribbon Chair Teofisto Ginggona III dahil hindi pa noon naihain ang unang batch ng kaso sa mga sangkot sa iskandalo. Isiniwalat ni Luy ang proseso ng kanilang transaksyon sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga foundations na nadawit din umano sa fertilizer fund scam. Inilahad din ni Luy ang umano'y parteha ng kickback ng PDAF ng mga mambabatas ni Napoles at ilang staff habang itinanggi rin niya na may mga negosyo si Napoles sa labas ng bansa. Ikinagalit naman ni Senador Ginggona ang tila pagsuway ni Justice Secretary de Lima sa utos ng Senado na iharap ang iba pang mga whistleblowers sa sanay ika-4 na pagdinig ng Senado sa pork barrel scam noong September 24. Dahil dito, ipinasupina ni Ginggona maging si de Lima na nag-uutos dito na iharap ang mga whistleblowers. Agad naman humingi ng paumanhin si de Lima tungkol dito. At ika-26 nga ng Setyembre nang humarap ang 5 pang whistleblowers na sina Merlina Sunyas, Marina Sula, Gertrudes Luy, Arlene Baltazar at Simonette Briones. Nabatid sa kwento ng mga ito na gumagamit sila ng pangalan ng ibang tao sa pagbuo ng mga peking NGOs at foundations na pag-aari ni Napoles. At matapos nga ang mahigit 1 buwan at tangkang pagpapaliban ng kampo ni Napoles ng pagdinig, ika-7 ng Nobyembre nang nagharap whistleblowers at umano'y pork barrel queen na si Napoles. Tumayo bilang abogado nito si Public Attorney's Office o PAO lawyer Howard Areza dahil ilang araw bago humarap si Napoles ay nagbitiw ang legal counsel nito na si Attorney Lorna Kapunan. Subalit sa halip na magsalita ay nanatiling tikom ang bibig ni Napoles tungkol sa katotohanan at mariing itinanggi ang mga umano'y paratang laban sa kanya, maging ang umano'y koneksyon nito sa ilang mga mambabatas, kabilang na si Congressman Edgar Valdez at mga staff ni Estrada at Revilla na sina Pauline Labayen at Richard Cambe. Pero inamin nito na pagmamayari niya ang JLN Corporation at ang Magdalena Louis Lim Outreach Foundation.
Paniwala naman ng mga senador, inabuso nito ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination o pagsasangkot sa sarili. Si Napoles ay nahaharap sa patong-patong na kaso kabilang na ang tax evasion, kasong illegal detention at plunder o pandarambong. Samantala, ilang buwan matapos ang sunod-sunod na pagbatikos sa pork barrel scam, lumutang naman ang isyu ng umunoy pamimigay ng pondo sa ilang senador matapos mapatalsik sa pwesto si dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona noong May 2012. Ibinunyag ito ni Senador Jinggoy Estrada sa kanyang privilege speech noong ika-25 ng Setyembre na pinamagatang The Untold PDF Story That the People. 4 na araw matapos pumutok ang issue. Inamin naman ni Senate President Franklin Drilon na tumanggap nga siya ng 100 milyong pisong pondo sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program o DAP matapos igawad ang hatol kay Corona. Ngunit depensa ni Drilon, hindi ito suhol, bagkus ay bahagi ng stimulus fund ng gobyerno at ginamit niya ito sa mga infrastructure projects sa Iloilo City upang mas mapalakas ang kampanya ng probinsya para sa 2015 APEC Summit. Inulan ng batikos mula sa mga eksperto at dating opisyal ng gobyerno ang DAP dahil sa umunoy pagiging unconstitutional nito. Ayon kay dating Budget Secretary Benjamin Diokno, illegal ang DAP dahil mula ito sa mga hindi nagamit na pondo at inililipat sa mga proyektong hindi nakasaad sa General Appropriations Act. Dahil dito, napilitan ang Malacanang na suspindihin ang pagpapalabas ng stimulus funds sa huling bahagi ng taon. Sa kabila nito, iginiit pa rin ni Pangulong Aquino na legal ang DAP sa pamamagitan ng isang 10 minutong televised address noong ika-30 ng Oktubre. Hindi pork barrel ang Disbursement Acceleration Program. Sa kabuuang DAP releases noong 2011 at 2012, 9% po nito ang ginugol sa mga proyektong iminungkahin ng mga mambabatas. Rin po pagnanakaw ang DAP, ang pagnanakaw iligal. Ang paggastos gamit ang DAP, malinaw na nakasaad sa konstitusyon at sa iba pang mga batas. Depensa ng Pangulo, hindi ninakaw ang pondo ng DAP, kundi mula sa mga legal na paraan gaya ng savings, above-target collections at new revenues at sa ilalim ng konstitusyon, maaari niya itong gamitin sa ibang proyektong makakaambag sa paglago ng ekonomiya ng bansa. Sinagot rin ng Pangulo ang mga kritiko ng DAP dahil inililihis umano ng mga ito ang publiko sa tunay na issue, ang maling paggastos ng mga mambabatas sa kanilang pork barrel. Ito po ang masasabi ko sa kanila. Kung sa tingin ninyo, titigil ako sa pag-usig, kung sa tingin ninyo, maililihis ninyo ang atensyon ng publiko, kung sa tingin ninyo, makakatakas kayo sa pagnanakaw, nagkakamali kayo. Samantala, Nobyembre 9 nang ideklara ng Korte Suprema na labag sa batas ang PDAF, habang hindi naglabas ng temporary restraining order ang Korte laban sa DAP. Ito'y matapos na paulit-ulit na masuspinde ang oral arguments at itakda sa ika-28 ng Enero ng susunod na taon. Sa layo namang maibalik ang tiwala ng publiko, nagkasundo ang dalawang kapulungan ng Kongreso na porkless 2014 national budget. Mas mababa ito ng 3.2 billion pesos kaysa sa orihinal na 2.268 trillion pesos. Para sa Highlights 2013, Bianca Piedad. Isa nga sa pinakamalaking issue na tinalakay din ngayong taon ay yung pork barrel scam kung saan nasangkot itong si Janet Lim Napoles. Ayon nga sa pamahalaan, malaki ang tututukan nila itong issue na to dahil malaking pera o kaban na ng bayan na itong malaki ang nawala dito sa atin. So ngayon, inaasahan natin na sa mga susunod pang taon ay maiimbestigan at magtutuloy-tuloy kung saan at paano nga ba nagmula itong anomalyang ito. In fact nga, Kirby, na-mention mo na rin yan, nakikita natin na ang lahat ng ating mga kababayan ay talagang pinaunahan nila yung sinasabi nating they are fighting for what is right. Kaya naungkat itong ano nga ba talaga itong pork barrel. Ang sa pamamagitan niyan, Princess, ng social media kung saan nagkaroon ng partisipasyon yung mga mamamayan tungkol nga dito sa kanilang mga saloobin sa may pork barrel scam. Pero bukod dyan, may mga pangyayari pa katulad ng patuloy na paninindigan ng pamahalaan sa soberanya ng Pilipinas dun sa may West Philippine Sea kung saan patuloy
gawan ang mga ibang bansa dito, kabilang na ang Pilipinas at lalong-lalo na ang bansang China. Alam mo, magandang naging move ng ating pamahalaan nang nanindigan itong isulong ang pamamaraan na ito sa isang mapayapa at diplomatikong pamamaraan. Kaya ang tabayanan po natin kung ano ang magiging resulta ngayon at nakahain na for arbitration ang claim ng ating bansa sa West Philippine Sea. Susunod, mga pangyayari sa labas ng bansa at mga tagumpay na nakamit ng Pilipinas sa iba't ibang larangan ngayong taon. Aming muling ihahatid sa pagbabalik ng Highlights 2013. Alam niyo, isa rin sa pinakamalaking balita ngayong taon na umugong ay ang pagkamatay ng dating democracy icon o dating Pangulo ng South Africa na si Nelson Mandela, kung saan bawat leader sa buong mundo ay nagpakita ng pakikisimpatya at pakikiramay sa dating leader. Alam mo, Audrey, Princess at Kirby, isa rin sa mga inabangan na event ngayong taon ay ang paghalal ng Vatican ng bagong Santo Papa. Alam mo, maraming nagpuyat, isa na ako doon, nagpuyat para abangan kung sino nga ba yung susunod na Santo Papa, at ito nga ay naging sa katauhan ni Pope Francis. At naging usapan pa nga si Manila Archbishop Tagle na magiging Santo Papa ikangasan. Pero isa rin, Cathy, Princess at Audrey, yung pinag-usapan ay yung satellite launching naman ng North Korea, na matapos magkaroon ng problema itong South Korea at North Korea, talagang naglabas itong North Korea na magkakaroon sila ng satellite launching at pinangambahan ito ng South Korea. Pero gayon pa man, hindi natuloy itong satellite launching na ito at mas naging maayos pa yung pagsasama ng dalawang nasa Korean Peninsula. Kirby, na-mention mo lang din yung tinatawag na peace and order dito sa ating mundo. Well, nandyan rin yung nangyari sa Yemen, kung saan ikinagulat din ng marami itong pag-atake sa isang sinasabi ng hospital sa Yemen na tinatawag nilang may nagkaroon ng terrorist bomb attack. Nakakatakot at nakakadismaya dahil meron tayong mga kababayan na nadamay. Isang doktor at saka 6 nurse na nadamay dyan. So nakakalungkot yun, but at least etong ating bansa ay hindi pa rin nagkulang sa pagbigay naman ng tulong sa mga pamilya ng ating mga kababayang Pilipino doon. Inabangan din po ng buong mundo ang bagong mukha ng simbahang Katoliko matapos magbitiw sa pwesto si Pope Benedict XVI noong Pebrero. Sa katauhan nito ni Jose Mario Bergoglio o mas kilala bilang Pope Francis. Muling binuhay nito ang pananampalataya ng milyong-milyong Katoliko sa makabagong panahon. Balikan natin ang detalye ng balitang yan mula sa aming kasamang si Sam Ramirez. Pebrero 28, nagulantang ang mga miyembro ng Simbahang Katolika nang i-anunsyo ng Vatican ang pagbibitiw ni Pope Benedict XVI. Paliwanag ng simbahan, bungsod ito ng humihinang kondisyon ng katawan ng Santo Papa dahil sa katandaan. Si Pope Benedict ang kauna-unahang Santo Papa na nagbitiw sa pwesto matapos ang 60 dekada. Agad namang nag-organisa ng papal conclave ang College of upang maghalal ng papalit kay Pope Benedict XVI. Kabilang sa naging maugong ang pangalan bilang susunod na Santo Papa si Cardinal Luis Antonio Tagle. Libo-libong tao mula sa iba't ibang panig ng mundo ang nagtipon sa labas ng Sistine Chapel upang abangan ang puting usok, senyales na may napili ng bagong Santo Papa. Matapos ang 2 araw na paghihintay, tanaw na ang puting usok sa chimneya ng Sistine Chapel, tanda ng panibagong liderato sa Simbahang Katolika. Ilang sandali pa, lumabas na sa balkonahe ang bagong halal na Santo Papa. Brothers and sisters, good evening. It looks like my cardinal brothers came to find me at the other end of the world. Yan ang mga unang kataga ni Jorge Mario Bergoglio, ang bagong hinirang na Santo Papa mula sa Argentina. Pinili niya ang pangalang Francis, hango kay Saint Francis of Assisi, ang patron saint ng mga kapuspalad.
Si Pope Francis ang ika-266 na Santo Papa ng Simbahang Katolika. Siya rin ang kauna-unahang Santo Papa na hindi Europeo. Sa ilang buwan ng kanyang liderato, nakilala si Pope Francis sa kanyang kahabagan at kahandaang tumulong lalo na sa mga nalilimutan ng lipunan, ang mga kapatid nating kapuspalad. Francis is the man of peace, and this is how it got to my heart. Francis of Assisi. He is, for me, the man of poverty, the man of peace, the man who is the guardian of creation. Della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato. And at the moment, we have a relation with creation which is not excellent, right? And the man giving us the spirit of peace, the poor man. L'uomo che ci dà questo spirito di pace, l'uomo povero. I would like a church for the poor. Dahil sa natatanging kababaan ng loob at muling pagtalakay sa mga mabibigat na usapin gaya ng kahirapan, abortion, gay marriage at iba pa na may panibagong perspektibo, maraming Katoliko ang muling nabuhayan ng pananampalataya. Dahil dito, tinanghal si Pope Francis bilang Person of the Year ng Time Magazine. Even in a very short amount of time, he's only been months. He really has refocused a conversation that's global, putting more emphasis on poverty and the poor, putting emphasis on inequality of wealth. These are conversations that we've been having as a nation, that we've been having globally, but without really an international figure to preside over them. The Pope has put himself in the position of being that figure. Sa pamumuno ni Pope Francis, marami ang naniniwala na magkakaroon din ng bagong direksyon ang isa sa pinakamalaking historical institution sa mundo, ang Simbahang Katolika. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez. At lipat naman po tayo ngayon sa mundo ng pagandahan. Sa kabila kasi ng mga kalamidad at mabibigat na usapin na tumama sa atin ngayong taon, naging makulay naman at masaya pa rin ang 2013 matapos kilalanin ang ganda at galing ng mga Pilipina sa iba't ibang international beauty pageants. Isa na dito ay nang makuha ng ating bansa ang ating kauna-unahang korona sa Miss World sa katauhan ni Miss Megan Young. At ang ating ika-5 korona ng Miss International na naging maagang pamasko naman sa bansa ni Bea Rose Santiago. Ang ating mga bagong beauty queens, kilalanin mula sa si Dina Pagibitan. May talino, may talento, may ganda at may puso. Yan nga raw ang maglalarawan sa mga Pilipino. Kaya naman hindi nakatakatakang lumutang ang ating lahi sa buong mundo. Partikular na pagdating sa beauty pageants. Setyembre ng taon, nasungkit ni Mutia Datul ang Miss Supranational 2013 laban sa mahigit 80 naggagandahang kalahok. Ang Filipina beauty na tubong Santa Maria Isabela, ang kauna-unahang Pilipina at Asyano na nanalo sa naturang pageant. Hindi lamang kay Datul nagtapos ang pamamayagpag ng mga Pilipina sa International Beauty Pageant. Dahil sa kaparehong buwan ding iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng mahigit 60 taon, ay nakuha ng isang Pilipina ang titulong Miss World. And the winner of Miss World 2013 is... Philippines. Ang Miss World 2013 ay ang 23-year-old Filipino-American na si Megan Young na ginanap sa Bali, Indonesia. Dito ipinangako ng beauty queen na siya ang magiging the best Miss World ever. Bago ito, nakilala si Megan nang sumali siya sa isang reality show sa telebisyon noong 15 taong gulang pa lamang siya. Naturang pagkapanalo ni Megan Young sa Miss World ang naglagay sa Pilipinas bilang kauna-unahang bansa na nanalo sa 5 major pageants sa buong mundo. Sumunod lamang dito ang Brazil at Venezuela. Kabilang sa mga titulong iyan ang Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Earth, kasama ang Miss Supranational. Sa
Samantala nito lamang Nobyembre, 2 araw matapos ang pananalasa ng bagyong Yolanda, nagkaroon ng ating mga kababayan ng inspirasyon ng tanghaling third runner-up sa prestihiyosong beauty pageant na Miss Universe, ang ating kababayan na si Ariela Arida. Lutang na lutang ang ganda ni Arida kung saan siya lamang ang kaisa-isahang Asyana na pasok sa top 5. Sa question and answer portion, sinabi nito na ang edukasyon ang sagot sa lumalaking bilang ng mga kabataang walang trabaho sa buong mundo. Education is primary source and it's a ticket for a better future. Thank you. Nito lamang December 6, hindi man pinalad na tanghaling Miss Earth 2013, napasama naman si Angeli de los Reyes sa top 8. Ilang araw naman bago magpasko ay panibagong mga titulo ng kagandahan ang iginawad sa 2 pang natatanging Pilipina. Ito ay matapos tanghalin bilang third runner-up si Corinne Medina sa 2013 Miss Intercontinental. Habang isang maagang pamasko naman ang ibinigay ni Bea Rose Santiago ng tanghalin nitong 2013 Miss International na ginanap sa Tokyo, Japan noong Disyembre 17. Ito na ang pang-5 beses na kinoronahan ng isang Pilipina sa naturang beauty pageant. Si Bea ay tubong masbate at bata pa lamang daw siya ay pangarap na niyang maging isang beauty queen. Nang tanungin kung ano ang gagawin niya kapag nanalong Miss International, sinabi ni Bea na palalakasin niya ang pagtutulungan ng mga bansa sa oras ng mga kalamidad. The whole world saw how my country, the Philippines, suffered. The agony of my people was felt. But one by one, country to country came to help. I would like to thank all the nations that helped my country. In our darkest hours, you have opened my eyes and my heart on how important it is if we all just support each other. If I become Miss International, I will uphold international camaraderie to sustain the spirit for sympathy and to continually share the message of hope. I believe that whatever calamity may come to us, as long as we have each other, there will be hope. Thank you. Samantala, pinasalamatan naman niya ang mga bansang tumulong sa Pilipinas matapos tumama ang iba't ibang kalamidad. Ang mga titulong nakuha ni Nayang, Datul, Arida, Medina at Santiago ay hindi lamang simbolo ng kagandahan, ngunit simbolo rin ng pag-asa. Sa likod ng kanilang nagagandahang anyo ay ang busilak nilang mga puso. Isinasabuhay kasi ng ating mga Filipina beauty queen ang mga katagang beauty for cause. Patunay dito ay ang pagbisita at pagtulong sa ating mga kababayan sa Visayas na sinalanta ng bagyong Yolanda. Personal ding dinalaw ni na Miss World Megan Young, Miss Supranational Mutia Datul at Miss Universe third runner-up Ariela Arida, ang mga kababayan nating nasalanta sa Kabisayaan. Kabila ng madilim na bahagi ng taon na pinagdaanan ng ating bansa, may mga dahilan pa rin tayo upang magbunyi dahil sa mga karangalang inuwi ng ating mga kababayang beauty queens. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan. Marami pong naging pagsubok pero mas marami rin ang dapat ipagdiwang. Sana po salubungin natin ang 2014 ng positibo at merong isang magandang hangarin tungo sa isang mas maunlad na hinaharap. At bukod dyan, dapat rin may natutunan tayo upang sa susunod na taon, yung mga nangyari nung nakarang taon ay malaman na agad natin kung ano ang solusyon at upang makaiwas sa mga buhay na nalalagas. At speaking of magtutulungan, makisama rin tayo sa pakikiisa ng gobyerno at ng pamahalaan na makamit ang magandang ekonomiya at mas maging matatag pa ang Pilipinas sa lahat na harapin itong mga pagsubok sa darating pang mga taon. Naway sana mas lumaki pa yung pagmamahal na bumabalot sa buong mundo at sa ating lahat. At saka naman yung pagkakaibigan, yung pagkakaunawaan. Sana mas lalo yan yung tumatag sa bawat Pilipino dahil yung sinasabi nga natin always na sana yung kapayapaan ang bumalot dito sa buong mundo. Yan po ang mga balitang aming tinutukan sa taong 2013. Mga usapin sa loob at labas ng bansa na sama-sama nating binantayan at sinuri sa loob ng isang taon. Ako po si Kirby Cristobal. Ang lahat ng yan para sa positibong pagbabago ng bayan. Ako naman si Audrey Goriseta.
Mga pangyayaring nagbigay aral at tamang desisyon tungo sa pagbabago. Ako po si Princess Habiba Sarip. Sa kabila ng mga hamon at pagsubok na ating sinuong, naway manatili po tayong matatag at puno ng pag-asa tungo sa maunlad na bayan. Ako po si Cathy San Gabriel at ito ang Highlights 2013.